Bukas palad na pangarap. Ang paglalakbay ni Ana sa Pilipinas. Kailangan naming sunduin ang aming anak sa Pilipinas. Ako ang ama, kasama ang aking asawa na nagmula sa isang rural na nayon sa Poland. Nang marinig naming mag-isa lamang ang aming anak na babae sa pagtatrabaho sa Pilipinas, iyon ang pinakamalalim na takot sa aming puso. Buong puso akong naniniwala na si Ana, ang aming 23 taong gulang na anak, ay naloko at naibenta sa isang liblib na lupain sa Asya. Kaya't kaming mag-asawa, na kailanman ay hindi pa nakakalabas ng Poland sa buong buhay namin, ay nagpasya na bumili ng tiket sa eroplano patungong Pilipinas upang iligtas ang aming anak. Ngunit, sa sandaling tumapak kami sa lupain ng Pilipinas, ang aming nakita ay higit pa sa aming inaasahan. Sa loob lamang ng ilang araw, ang aming pananaw na dati ay matinding sumasalungat sa pagpunta ng aming anak sa Pilipinas ay nagbago ng 180 degrees. At ang mas nakakagulat pa rito, sa di kalaunan, kaming mag-asawa mismo ang nagbigay ng isang alok kay Ana na hindi niya kailanman inaasahan. Ano ang nagbago sa aming, na dati matinding tumututol, at bakit ganito? At ano ang kamangha-manghang kwento ng buhay ng dalagang ito mula sa isang nayon sa Poland sa Pilipinas? Ngayon, pakinggan natin ang kwento ng paglalakbay ni Ana na nagpabago sa kanyang buhay. Ako si Ana, 26 taong gulang ngayong taon. Ipinanganak at lumaki ako sa isang maliit na nayon sa timog ng Poland na tinatawag na Żary. Napakaliit ng nayong iyon, halos 300 lang ang populasyon. Kilala ng lahat ang bawat isa, isang tipikal na rural na bayan. Sa sentro ng nayon, mayroon lamang isang maliit na simbahan, 2 tindahan ng pagkain, at isang lumang hintuan ng bus. Noong una, sa labas ng nayon ay mayroong malaking minahan ng karbon, kaya't mayroong paring mga trabaho. Ngunit nang ako ay nasa junior high school, nagsara ang minahan dahil sa problema sa pananalapi na nagpatahimik sa buong nayon. Dahan-dahan, ang mga kabataan ay lumilipat sa malalaking lungsod tulad ng Warsaw o Krakow, naiwan lamang ang mga matatanda at ilang pamilya tulad namin na kailangang manatili upang alagaan ang aming pinagmulan. Ang aming pamilya ay isa sa kanila. Ang aking ama ay may maliit na bukid na minana pa niya sa aking lolo, nagtatanim ng patatas at repolyo. Ang aking ina naman ay nagtatrabaho sa nag-iisang tindahan ng pagkain sa nayon. Kahit na nagtatrabaho siya ng 10 oras sa isang araw, mahirap na lumampas sa €900 ang kanyang buwanang kita, lalo na tuwing taglamig, ang bayad lang sa heater ay nagpapahirap na sa amin. Ang aming bahay ay isang lumang brick house na mahigit 100 taon na at walang insulation. Mula pagkabata, pangarap kong maging isang hairdresser. Gusto kong tulungan ang aking mga kaibigan na ayusin ang kanilang buhok o gumawa ng simpleng tirintas simula pa noong elementarya. Madalas sabihin ng aking mga kaibigan, "Ana, kapag ginawa mo ang buhok namin, gumaganda talaga." Sa bawat papuri na naririnig ko, lalo akong nakakaramdam ng pagmamalaki. Pagkatapos ng junior high school, sinabi ko sa aking mga magulang na gusto kong mag-aral sa isang beauty school. Sa simula, matindi ang kanilang pagtutol. Sabi ni tatay, "Ano ang pakinabang ng pag-aaral niyan? Mas maganda pa kung mag-aral ka ng clerical work." Ngunit buong puso ko silang nakiusap. At sa huli, pinayagan nila akong mag-aral sa isang beauty school sa Krakow. Ang tuition ay €500 bawat taon na malaking pasanin para sa aming pamilya. Kinailangan ni tatay na mas pagbutihin ang pagtatrabaho sa bukid at si nanay naman ay nagtatrabaho bilang tagalinis sa gabi para lang may pambayad sa aking tuition. Sa tuwing nakikita ko silang nagtatrabaho ng ganoon kahirap, nakakaramdam ako ng pagiging may sala at pasasalamat. Ang buhay sa beauty school ay napakasaya. Iyon ang unang pagkakataon na natuto ako ng isang bagay na talagang gusto ko, tulad ng pagkulay, pagperming, paggupit at pag-aayos ng buhok. Lahat ay nakakatuwa at kasiya siya para sa akin. Kinilala rin ng aking mga guro ang aking kakayahan at madalas akong nangunguna sa klase. Ang pinaka-impresibong bahagi ay ang aming graduation showcase. Nagpakita ako ng isang disenyo ng buhok na naghalo ng klasikong estilo ng Europa sa modernong fashion. Lubos itong nagustuhan ng mga hurado at sa huli, nakakuha ako ng special award at matagumpay na nagtapos. Noong panahong iyon,
puno ako ng kumpiyansa, pakiramdam ko'y nagsisimula na ang aking buhay. Ngunit ang katotohanan ay malupit. Pagkatapos ng pagtatapos, sa paghahanap ng trabaho, natuklasan ko na ang bayad sa isang hairdresser ay 4,005 euro lamang bawat oras. Kung magtatrabaho ako ng 8 oras sa isang araw, halos 800,900 euro lang ang kikitain ko sa isang buwan at mahirap pa ring makahanap ng ganoong uri ng trabaho. Nang bumalik ako sa Nayon, lalo akong nawalan ng pag-asa. Mayroon lamang isang hair salon sa Nayon na pag-aari ng isang 70 anyos na babae na mag-isa lang ang nagtatrabaho. Sinabi niya na ang kanyang negosyo ay nagsisikap lang na makaraos bawat araw. Tiningnan niya ako at sinabi, "Ano pa ang gagawin ng mga kabataan dito?" Ang kanyang tono ay puno ng pagkabigo. Naisip kong lumipat sa malalaking lungsod tulad ng Warsaw o Krakow, ngunit sa totoo lang, imposible iyon. Ang upa sa isang silid ay nasa 450 euro bawat buwan at sa kita ko, hindi ko kayang bayaran, lalo na kung kailangan ko pang magbayad ng security deposit na hindi bababa sa 1,500 euro. Wala akong ganoong kalaking pera. Ang mas masakit pa, ang tingin ng mga tao sa paligid. Madalas kong marinig na sinasabi ng mga tao, bakit pa magiging ambisyosa ang isang babae? Maghanap na lang ng mabuting lalaki at magpakasal. Kahit ang aking high school counselor ay sinabi sa akin, "Ana, huwag kang mangarap ng masyadong malaki. Manatili ka sa katotohanan." Sa Nayon, kapag ang isang babae ay 22 taong gulang na at hindi pa ikinakasal, itinuturing na siyang matandang dalaga. Sa tuwing pupunta kami sa simbahan, tatanungin ng mga tiyahin ang aking ina, kailan ikakasal si Ana? Sa tuwing maririnig niya iyon, nalulungkot ang aking ina. Talagang kinamumuhian ko ang ganitong uri ng kapaligiran. Noon ako nagkataong makakita ng isang video tungkol sa pag-aayos ng buhok sa Pilipinas sa YouTube. Nagpapatugtog ng K-pop music video ang aking kaibigan para sa akin at bigla na lang lumabas ang isang recommended video. Sa simula, nagtaka lang ako kaya pinindot ko, ngunit sa sandaling nakita ko, namangha ako. Ang mga teknik sa pag-aayos ng buhok sa Pilipinas ay nasa ibang antas kumpara sa aking pinag-aralan. Ang pagkulay pa lamang ay napakahinhin, parang isang obra maestra. Ang digital perm o volume rebonding ay tila natural at moderno, lalo na ang teknik sa paggupit ng buhok. Nakamamangha ako. Pareho ang haba ng buhok, ngunit sa kaunting pagbabago sa gupit, nagbabago ang hitsura ng isang tao. Mula noon, nagsimula akong maghanap ng mga video tungkol sa Pilipinas ng baliw-baliw. Hindi lang tungkol sa pag-aayos ng buhok, kundi pati na rin sa fashion, makeup at skincare. Lahat ay tila detalyado at pinag-iisipan. Nagsimula akong manood ng mga teleserye sa Pilipinas. Ang imahe ng mga kababaihan sa mga teleserye ay lubos na nakaimpluwensya sa akin. Sila ay kumpiyansa, sariling desisyon, ngunit kasabay nito ay elegante. Nagsusumikap sila para sa kanilang mga pangarap at pinipili ang pag-ibig sa kanilang sarili. Iyon ang perpektong imahe ng isang babae para sa akin. Nagsimula akong maramdaman na ang Pilipinas ay isang kahanga-hangang lugar at sa aking puso, nabuo ang ideya na balang araw ay kailangan kong makapunta roon. Bawat gabi, naghahanap ako ng mga video tungkol sa Pilipinas at nagsimulang matuto ng Tagalog ng paunti-unti, simula sa mga simpleng pagbati tulad ng, "Kumusta po? Salamat, mahal kita." Maya-maya, nagsimula akong makapagsalita ng mga numero at simpleng pag-uusap. Mahirap bigkasin, ngunit para itong musika at nakakatuwa. Ngunit ang mga tao sa paligid ko ay nagsimulang isipin na kakaiba ako. Madalas kong marinig na sinasabi ng mga tao, "Nitong mga nakaraang araw, puro kakaibang Asian music ang pinapakinggan ni Ana o nahihibang na siya sa mga teleserye." Sasabihin ng aking mga kaibigan, "Ano ang pakinabang ng panonood niyan? Hindi ka naman makakapunta ng ganoon kalayo." Ang aking mga magulang ay nag-aalala rin na tila naliligaw na ako ng landas, lalo na ang aking ama, sa tuwing nakikita niya akong nakikinig sa mga awiting Filipino o bumubulong sa Tagalog, nagbabago ang kanyang mood. Madalas niyang sabihin, "Tigilan mo na ang paggawa ng kakaibang tunog na iyan at harapin ang katotohanan." Kahit na mas nauunawaan ako ng aking ina, hindi pa rin niya maiwasang mag-alala kung ako ba ay nangangarap ng masyadong malayo.
ngunit hindi ako sumusuko. Habang lalo kong nakikilala ang Pilipinas, lalo kong gustong pumunta roon. Hindi lang tungkol sa mga teknik sa pag-aayos ng buhok, kundi pati na rin sa kanilang pamumuhay at mga halaga. Ito ang lahat ng gusto ko. Lalo akong naging kumpiyansa na ito ang landas na dapat kong tahakin. Isang hapon ng Martes, isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Isang hindi kilalang lalaki ang pumasok sa nag-iisang hair salon sa Nayon. Matangkad siya, nakasuot ng simpleng suit at isang asyano. Ang aming 70 anyos na hairdresser na lola ay nagulat at hindi alam ang gagawin. Hindi rin siya mahusay sa Ingles, kaya't ginamit niya ang hand gestures upang makipag-ugnayan, ngunit hindi sila nagkakaintindihan. Nagkataon na, noong panahong iyon, nagtatrabaho ako ng part-time sa salon na iyon. Kahit na halos €180 lang ang suweldo ko, sapat na iyon para sa aking pocket money. Kaya nag-alok ako na tumulong. Lumabas na ang lalaki ay isang Pilipino. Halos hindi ako makapaniwala. Hindi ko inakala na makakatagpo ako ng isang Pilipino sa isang liblib na rural na nayon sa timog ng Poland. Sinabi niya na pumunta siya sa Poland para sa isang business trip. Sa nanginginig na boses at bahagyang Ingles, sinabi ko na gustong-gusto ko ang Pilipinas. Tila nagulat siya. Pagkatapos ay lakas loob akong nagsalita sa Tagalog na aking pinag-aralan, "Kumusta po?" Agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Nagulat siyang nagtanong, "Marunong kang magtagalog?" Noon, mabilis ang tibok ng aking puso. Sa wakas, nakatagpo ako ng isang tunay na Pilipino. Nakaramdam ako ng pagkamangha at pananabik. Doon, nagsimula ang aming unang pagkikita. Ang lalaking iyon ay si Marco Santos, 28 taong gulang, nagtatrabaho sa isang tech company sa Maynila. Sinabi niya na dumating siya para sa isang business trip dahil sa teknikal na pakikipagtulungan sa isang pabrika doon at dumaan lang upang magpagupit. Sa simula, nag-usap kami sa hindi gaanong matatas na Ingles, ngunit nang batiin ko siya sa Tagalog, mas naging palakaibigan siya. Nakita ni Ginoong Marco ang aking kakayahan at walang tigil siyang pumuri. Sinabi niya, "Ay, ang galing mo. Kung nasa Pilipinas ka, siguradong sisikat ka." Nang marinig kong kinikilala ng isang Pilipino ang aking kakayahan, bumilis ang tibok ng aking puso. Halos hindi ako makapaniwala. Habang ginugupitan ko siya, marami kaming napag-usapan ni Ginoong Marco. Sinabi ko sa kanya na lubos akong interesado sa Pilipinas. Sinabi rin niya na marami sa kanyang mga kaibigan ang interesado rin sa beauty industry. Sinabi niya sa akin na ang beauty industry sa Pilipinas ay lubos na umunlad at laging nangangailangan ng mahuhusay na hairdresser. Sinabi niya na kung pupunta ka sa Pilipinas, malamang ay magtagumpay ka, lalo na ngayon na maraming dayuhang hairdresser ang nagtatayo ng negosyo doon. Sinabi pa niya na ang mga malalaking salon chain sa Pilipinas ay mayroon ding international internship programs. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako na parang nakuryente ang buong katawan ko. Nang malaman ni Ginoong Marco na interesado talaga ako sa Pilipinas, ibinigay niya ang kanyang contact information at sinabi na maaari akong magtanong tungkol sa Pilipinas anumang oras. Ilang araw pagkaraan, bago siya umalis ng Poland, dumaan siya muli sa salon at nagbigay ng mas detalyadong impormasyon. Ang International Internship Program na sinabi ni Ginoong Marco ay kamangha-mangha. Ito ay isang 1-taong internship sa isang kilalang salon chain sa Pilipinas kung saan matututo ako ng mga teknik sa pag-aayos ng buhok ng mga Pilipino. Sinabi niya na mayroong tirahan at buwanang sahod din. Bagamat mataas ang kompetisyon, sinabi niya na sa aking kakayahan, sulit itong subukan at lubos niya akong pinasigla. Nang umuwi ako at sinabi ito sa aking mga magulang, magkaiba ang kanilang reaksyon. Sa simula, nang marinig nilang nakakilala ako ng isang Pilipino, tuwang-tuwa sila. Ngunit nang sabihin kong gusto kong magtrabaho sa Pilipinas, agad na nagbago ang kanilang saloobin. Nagulat si tatay at sumigaw, "Ano? Pupunta ka sa Pilipinas? Ano ang gagawin mo sa ganoon kalayo? Paano kung may mangyari doon?" Matindi rin ang pagtutol ni nanay. Sinabing, "Hindi ko hahayaan na umalis ka ng mag-isa sa ganoon kalayo." Naiintindihan ko ang pag-aalala ng aking mga magulang, ngunit pakiramdam ko ay maaaring hindi na maulit ang ganitong pagkakataon. Gabi-gabi, naghahanap ako ng impormasyon na
ibinigay ni Ginoong Marco at naghahanda ng mga dokumento para sa aplikasyon. Malaki ang naitulong sa akin ni Ginoong Marco sa pamamagitan ng email mula sa pagpuno ng aplikasyon hanggang sa paghahanda para sa interview. Talagang detalyado ang kanyang pagtulong. Pagkatapos magsumite ng aplikasyon, ang panahon ng paghihintay ay napakatagal. Halos 1 buwan pagkaraan, dumating ang sulat ng pagtanggap. Halos hindi ako makapaniwala. Pupunta talaga ako sa Pilipinas. Naging totoo ang pangarap ko. Nakaramdam ako ng pananabik at takot. Nang sabihin ko ang magandang balita sa aking mga magulang sa bahay, parang sumabog ang bomba. Sabi ni tatay, hindi ko hahayaan na umalis ka ng ganoon kalayo. Galit na galit siya. Umiyak si nanay at tinanong ako, bakit kailangan mong pumunta ng ganoon kalayo, anak? Tumaas ang tensyon sa bahay sa loob ng ilang araw. Hindi kami nagkakaintindihan ng aking mga magulang. Sa hapagkainan, puro nakakabinging katahimikan. Ngunit matatag na ang aking desisyon. Kung palalampasin ko ang pagkakataong ito, pagsisisihan ko ito habang buhay. Sa huli, sinabi ko sa aking mga magulang, gusto ko po talagang pumunta, 1 taon lang at babalik ako. Bagamat matindi ang pagtutol ng aking mga magulang, dahil sa aking matatag na determinasyon, sa huli ay pinayagan din nila ako. Ngunit may kondisyon. Kailangan kong tumawag 1 beses sa 1 buwan at kung may mangyari, kailangan akong bumalik agad. Ang pakiramdam ko, nang dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, ay hindi ko makakalimutan. Ang makatapak sa lupain ng Pilipinas na pinangarap ko ay parang panaginip. Sinalubong ako ni Ginoong Marco sa airport at muling naramdaman ko ang kabaitan ng mga Pilipino. Ngunit nang magsimula akong magtrabaho sa salon, ang katotohanan ay naiiba. Ang pinakamalaking problema ay ang wika. Ang Tagalog na pinag-aralan ko ay sapat lamang para sa simpleng pagbati. Napakahirap makipag-ugnayan sa mga customer, lalo na sa mga matatanda na hindi nagsasalita ng Ingles, kaya't hindi ko alam ang gagawin. Malaki rin ang pagkakaiba ng kultura. Ang kultura sa salon sa Pilipinas ay lubhang naiiba sa Poland. Lahat ay mabilis at mahigpit ang sistema ng seniority. Kailangang gumamit ng magalang na pananalita sa mga nauna. Ang paglilinis o pag-aayos ng gamit ay tungkulin ng mga baguhan. Ang pinakamahirap ay ang tingin ng ilang customer. Ang iba ay bumubulong, dayuhan ang gagawa ng buhok. O mas maganda kung Pilipino ang gagawa. At pagkatapos ay lumipat sa ibang hairdresser. Sa tuwing nangyayari ito, nalulungkot ako, ngunit kailangan kong tiisin. Nang papalapit na ang katapusan ng unang buwan, gusto ko na talagang sumuko. Gabi-gabi, umiiyak ako ng mag-isa sa aking dormitoryo. Sa tuwing tumatawag ako sa aking mga magulang, tinatanong nila, "Kumusta ka, anak?" Hindi ko masabi ang totoo dahil takot akong mag-alala sila. Noon muling nag-abot ng tulong si Ginoong Marco. Alam niyang nahihirapan ako kaya sinabi niya, "Ana, huwag kang masyadong mag-alala. Lahat naman nahihirapan sa simula. Tutulungan kita." Nang marinig ko iyon, halos maiyak ako. Inirekomenda ni Ginoong Marco na mag-aral ako ng Tagalog sa gabi at sa mga weekend, inirekomenda rin niya ang mga training center kung saan makakapag-aral pa ako ng karagdagang teknik sa pag-aayos ng buhok. Hindi mura ang tuition at training fees, ngunit pinasigla ako ni Ginoong Marco na isipin iyon bilang isang investment at babalik din iyon sa akin. Nang magsimula akong mag-aral ng Tagalog, unti-unting nagkaroon ng pagbabago. Sa simula, nagsimula ako sa mga batayang gramatika. Pinuri ako ng guro na, "Napakagaling mong bumigkas, Ana." Gabi-gabi, kailangan kong gumawa ng homework at magsaulo ng bokabularyo. Napakaabala, ngunit masaya. Malaki talaga ang naitulong sa akin ni Ginoong Marco. Bawat weekend, dinadala niya ako sa mga lugar kung saan makakaranas ako ng kulturang Pilipino tulad ng Intramuros, Quiapo Market o Bonifacio Global City. Sa aming pagpunta sa iba't ibang lugar, mas nauunawaan ko ang Pilipinas. Inirekomenda rin niya ang iba't ibang pagkain ng Pilipino upang subukan ko. Sa unang beses na nakakain ako ng adobo, namangha ako sa kakaibang tamis-asim nito, ngunit tumawa si Ginoong Marco at sinabi, "Masasanay ka rin." Ipinakilala niya sa akin ang sinigang, lechon at halo-halo. Napakasarap talaga.
Sa paglipas ng panahon, lalo kaming naging malapit ni Ginoong Marco. Sa simula, siya ay isang benefactor lamang na tumutulong, ngunit habang mas marami kaming oras na magkasama, mas nagkakaintindihan kami. Si Ginoong Marco ay isang taong maalaga at mapagkumbaba. Isang gabi ng Sabado, habang kami ay nakaupo at kumakain ng inihaw na bangus sa tabi ng Manila Bay, sinabi sa akin ni Ginoong Marco, "Ang galing mo, Anna, at nakarating ka sa Pilipinas. Marami rin akong natutunan tungkol sa Poland. Talagang maganda ang makaranas ng mga bagong kultura. Noon, naramdaman ko na unti-unting nagbabago ang aking puso. Sa salon, nagsimula rin ay akong maging mas tinatanggap. Nang bumuti ang aking Tagalog, nakakausap ko na ang mga customer. Ang aking mga teknik sa pag-aayos ng buhok ay umunlad upang umayon sa estilo ng Pilipino, lalo na ang pagsasama ng aking tradisyonal na estilo ng Europa sa masining na teknik ng Pilipinas na lumikha ng isang natatanging estilo. Pinuri ako ng manager ng salon. "Ang laki ng improvement ng skill mo, Ana. Gustong-gusto ka ng mga customer." Ang mga nag-aalala sa akin dahil dayuhan ako ilang buwan na ang nakalipas ay tinatanggap na ako ngayon. Nakaramdam ako ng matinding pagmamalaki. Ang aming relasyon ni Ginoong Marco ay lalong lumalim. Isang araw, maingat niyang sinabi sa akin, "Ana, maaari ba tayong maging formal na magkasintahan?" Sa totoo lang, ganoon din ang nararamdaman ko, ngunit hindi ko lang kayang sabihin ito noon. Napakasaya ng gabing iyon, ngunit hindi ko pa sinasabi ito sa aking mga magulang. Sinabi ko lang sa kanila na napakaganda ng buhay ko sa Pilipinas. Nag-aalala pa rin sila, lalo na ang aking ina na madalas magtanong, "Kailan ka ba uuwi?" Ngunit ang puso ko ay gustong manatili sa Pilipinas. Bumuti ang aking kakayahan sa pag-aayos ng buhok, nakilala ko ang isang mahalagang tao tulad ni Ginoong Marco, at ang pinakamahalaga, mahal na mahal ko talaga ang Pilipinas. Ang ideya na gustong manatili rito pagkatapos ng internship ay lalong nagiging malinaw. Pagkatapos ng 6 na buwan sa Pilipinas, isang kamanghamanghang pagbabago ang nangyari. Ang mga larawan ng hairstyles na ipinopost ko sa Instagram ay nagsimulang makakuha ng atensyon. Ang estilo na ginagawa ko, na may hashtag na European Style Hair, ay naging tanyag sa mga Pilipino. Sa simula, wala pang 100 ang aking followers, ngunit di nagtagal, lumampas ito sa 1,000 at lumago pa sa 2,000. Karamihan sa mga komento ay "ang ganda po. Saan po ito ginawa?" na isang napakagandang tugon. Ang klasikong teknik na natutunan ko sa Poland, kapag pinagsama sa modernong Filipino style, ay tila lumikha ng isang natatanging estilo. Napansin din ng manager ng salon ang aking pagbabago at sinabing, "Dahil kay Ana, dumami ang followers ng IG ng ating salon." Maraming customer ang naghahanap ng style ni Ana. Noon, nakaramdam ako ng malaking pagmamalaki na parang gumagawa ako ng sarili kong puwesto sa Pilipinas. Ang aming relasyon ni Ginoong Marco ay lalong lumalim. Sa simula, siya ay isang kaibigan lamang na tumutulong, ngunit habang lumipas ang panahon, mas nagkakaintindihan kami. Si Ginoong Marco ay isang taong sensitibo at maalaga. Sa tuwing ako ay nawawalan ng pag-asa, lagi siyang nasa tabi ko upang magbigay ng suporta at tulungan akong maka-adjust sa buhay sa Pilipinas. Sa mga weekend, nagsimula kaming maglakbay sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Pumunta kami sa Baguio, Palawan at Boracay. Nakita namin ang magagandang tanawin ng Pilipinas. Lalo na nang pumunta kami sa Palawan, lubos akong namangha. Napakaganda talaga ng dagat. Sinabi sa akin ni Ginoong Marco, "Kapag kasama kita sa paglalakbay, mas gumaganda ang Pilipinas." Noon, bumilis ang tibok ng aking puso. Ngunit nang papalapit na ang 1 taon ko sa Pilipinas, bigla akong nakatanggap ng tawag mula sa aking mga magulang. Ang boses ni nanay ay tila hindi karaniwan, napakaseryoso. Sinabi niya, "Anna, pupunta kami ni tatay sa Pilipinas." Sa simula, inakala kong nagbibiro siya, ngunit seryoso siya. Inakala ng aking mga magulang na ako ay naibenta upang magtrabaho sa Pilipinas. Sa bawat buwan na tumatawag ako, sinasabi ko lang na maayos ako, ngunit inakala ng aking mga magulang na may itinatago ako. Dagdag pa rito, nakarinig sila ng mga tsismis mula sa mga tao sa nayo na, "Paano mo pinayagan ang anak mo na mag-isa lang pumunta sa ganoon kalayo sa Pilipinas?"
sabi ni tatay. Narinig ko na may kasintahan kang Pilipino. Pupunta kami ni Juan para makita ng personal. Labis akong nagulat. Hindi ko inakala na pupunta talaga ang aking mga magulang sa Pilipinas at para papatunayan kung ako ay naibenta. Bumili nga ng tiket sa eroplano ang aking mga magulang patungong Pilipinas. Ang mga taong hindi kailanman nakakalabas ng bansa sa buong buhay nila ay nagpasya na maglakbay ng ganoon kalayo para sa kanilang anak. Sa isang banda, nagpapasalamat ako, ngunit sa kabilang banda, lubos akong nag-aalala, lalo na tungkol sa wika. Nang sabihin ko ito kay Ginoong Marco, sinabi niya, "Walang problema, susunduin ko sila sa airport kasama ka." At sa pagkakataong ito, gusto kong batiin ang iyong mga magulang ng formal. Nang makita ko ang saloobin ni Ginoong Marco, gumaan ang aking loob. Sa araw na susunduin namin ang aking mga magulang sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, lubos akong kinakabahan. Ang muling makita ang aking mga magulang pagkatapos ng isang taon at kailangan ko pang ipakita kung paano ako nabubuhay sa Pilipinas ay malaking pressure. Habang nakasakay kami sa kotse ni Ginoong Marco patungo sa airport, patuloy akong kinakabahan. Habang naghihintay sa aking mga magulang sa arrival hall, mabilis ang tibok ng aking puso at sa wakas, lumabas ang aking mga magulang. Ang aking mga magulang na hindi ko nakita sa loob ng isang taon ay tila mas matanda na. Nakakalungkot makita, lalo na ang aking ina na tila nahihirapan dahil sa pag-aalala. Sa sandaling nakita ako ng aking mga magulang, labis silang nagulat. Nang sabihin ko sa matatas na Tagalog, "Mama, Papa, pagod po ba kayo?" Agad na nagbago ang kanilang ekspresyon. Sabi ni tatay, "Ito ba talaga ang anak namin?" Sa isang ekspresyon na hindi makapaniwala, ang mas nakakagulat pa sa kanila ay ang kotse na aking dala. Kahit hindi mamahaling kotse, ito ay isang malinis at maliit na sedan. Labis na nagulat ang aking mga magulang na mayroon akong kotse. Nagtanong si nanay na hindi makapaniwala, "Marunong ka na talagang magmaneho?" Nang ipakilala ko si Ginoong Marco, ganoon din ang reaksyon nila. Magalang na nagbigay galang si Ginoong Marco at nagsalita sa Polish, "Dzień dobry." Nagulat ang aking mga magulang nang malaman nilang nagsumikap si Ginoong Marco na matuto ng Polish para sa akin, tila sila ay humanga. Habang dinadala namin ang aking mga magulang sa kanilang tirahan, walang tigil ang pagpuri ni nanay na ang Pilipinas ay malinis at maunlad. Sabi rin ni tatay, ang mga gusali ay matatayog at magaganda. Patuloy siyang nakatingin sa labas ng bintana. Para sa aking mga magulang na nanirahan lamang sa rural na Poland, lahat ng bagay sa Maynila ay tila bago. Nang ipakita ko sa aking mga magulang ang kondo na tinitirhan ko, muli silang nagulat. Kahit maliit ang silid, maayos at malinis ang pagkakaayos nito. Nang makita nilang nasa mas magandang lugar ako, kaysa sa inakala nila, tila gumaan ang kanilang loob. Sabi ni nanay, "Mas maganda ang tirahan mo kaysa sa inakala ko." Kinabukasan, dinala ko ang aking mga magulang sa salon kung saan ako nagtatrabaho. Masigla silang sinalubong ng manager at mga kasamahan ko. Labis na nagulat ang aking mga magulang, lalo na nang makita nila akong nag-aayos ng buhok ng mga customer. Pinuri ako ni tatay. "Ang galing na ng anak namin." Ang imahe ng aking mga magulang na nakatingin sa akin habang nagtatrabaho sa salon ay nananatili sa aking alaala hanggang ngayon. Sa simula, iyon ay ekspresyon ng pag-aalala, ngunit unti-unting nagbago ito sa pagmamalaki. Nang makita nila ang mga customer na pumupuri sa aking kakayahan, naramdaman siguro nilang tinatanggap ang kanilang anak sa Pilipinas. Ipinakita ko rin sa kanila ang aking maliit na pribadong studio na ginagamit ko. Bukod sa pagtatrabaho sa salon, naghanda rin ako ng maliit na espasyo para sa mga kliyente sa labas ng oras. Kahit hindi malaki, maganda ang pagkakaayos nito ayon sa estilo na gusto ko. Namangha ang aking mga magulang. Nagtanong si tatay na hindi makapaniwala, "Ito ba ay lahat ng kinita mo rito sa Pilipinas?" Sumagot ako, "Opo." Unti-unti kong pinagtrabahuhan at ipinunpon. Tila lubos na ipinagmamalaki ako ng aking mga magulang. Tungkol sa aking relasyon kay Ginoong Marco, sinabi ko rin sa kanila. Sa simula, medyo nag-alala ang aking mga magulang, ngunit nang malaman nilang napakabait ni Ginoong Marco sa akin at tapat siya, unti-unti silang bumukas ang puso. Sinikap din ni Ginoong Marco
na mapahanga ang aking mga magulang, lalo na nang mag-alok siya na maghanap kami ng Polish restaurant upang kumain. Naluha si nanay at sinabing, "Isang Pilipino, naghanap ng pagkain namin." Pagkatapos ng ilang araw na magkasama, ang pag-iisip ng aking mga magulang ay nagsimulang magbago ng lubusan. Sa simula, nag-alala silang ako ay naibenta. Ngunit nang makita nila mismo kung gaano ako kasaya at umunlad sa Pilipinas, lubos silang namangha. Isang gabi, habang nakaupo kami at kumakain sa tabi ng isang ilog sa Manila, sinabi sa akin ni nanay, "Ana, patawarin mo ako, anak." Sinabi niya, "Nang sabihin mong pupunta ka sa Pilipinas, labis kitang tinutulan. Ngunit nang makita ko rito, napagtanto ko na tama ang iyong desisyon." Nang marinig ko iyon, halos maiyak ako. Si tatay din, sinabi niya, "Anak, masyado akong makitid ang isip. Hindi ko alam na napakagandang lugar pala ng Pilipinas." Pinuri pa niya, "Dito, ang mga kababaihan ay talagang nabubuhay ng may kumpiyansa." Nakakatuwang makita ang aking mga magulang na nagsisimulang mahalin ang kulturang Pilipino. Nang makinig sila sa pop, sinabi nilang, "Ngayon ko lang naintindihan kung bakit ganoon kasikat ang ganitong uri ng musika sa buong mundo." Nang manood kami ng teleserye, pinuri nilang napakasaya ng kuwento, lalo na ang pagkaing Pilipino na lubos nilang nagustuhan. Sa simula, nag-alala sila sa maanghang na pagkain, ngunit nang subukan nilang kumain ng adobo o sinigang, namangha sila at sinabing, "Hindi ko alam na ganoon pala kasarap ang pagkaing Pilipino." Kahit ang balut ay sinimulan na nilang tikman ng paunti-unti. Halos isang linggo pagkaraan, sinabi sa akin ng aking mga magulang, "Ana, talagang mukha kang masaya rito sa Pilipinas at malaki na ang iyong pag-unlad." Inamin nilang lubos itong naiiba sa aming mga pag-aalala. Tungkol kay Ginoong Marco, sinabi nilang, "Nakakita ka na ng mabuting tao. Anak, kitang-kita kung gaano kanya inaalagaan." At nang formal na humingi ng pahintulot si Ginoong Marco sa aking mga magulang na gusto niyang pakasalan ako, buong puso silang pumayag. Sa gabi bago bumalik ang aking mga magulang sa Poland, kaming apat ay nag-usap, sabi ni nanay, "Ana, ngayon ko lang naintindihan na ang pagpunta mo sa Pilipinas ay hindi para ibenta, kundi para hanapin ang sarili mong buhay." Nang gabing iyon, malalim ang aming pag-uusap ng aking mga magulang. Ikinuwento ko ang lahat ng aking naranasan sa Pilipinas, pareho ang mga mahirap at masayang sandali. Nagbukas din ang aking mga magulang at ikinuwento kung gaano sila nag-alala sa buong panahong iyon at kung gaano nila ako ngayon ipinagmamalaki. Pagkatapos bumalik ng aking mga magulang sa Poland, sinimulan naming planuhin ng seryoso ang kasal namin ni Ginoong Marco. Ang pagtanggap ng basbas mula sa aking mga magulang ay isang malaking inspirasyon. Sinabi ni Ginoong Marco, "Ngayon kailangan ko nang mag-propose ng formal." Nag-propose siya sa akin sa isang romantikong paraan sa isang skyscraper sa gitna ng Maynila. Nang matanggap ko ang singsing, lumuha ako. Sa Poland, naririnig ko lang ang mga salitang, "Magpakasal ka na." Ngunit sa Pilipinas, maaari kong piliing magpakasal sa taong mahal ko sa sarili kong desisyon. Napakaramdaman nito. Sumagot ako ng opo. "Gagawin kitang pinakamasaya sa lahat." Niyakap ako ni Ginoong Marco ng mahigpit. Habang naghahanda sa kasal, sinubukan naming paghaluin ang kultura ng Pilipinas at Poland. Ang lugar ng kasal ay Filipino style, ngunit mayroon ding tradisyonal na pagkaing Polish na inihanda. Bumalik ang aking mga magulang sa Pilipinas para dumalo sa kasal. Sa pagkakataong ito, dumating sila ng may tunay na kaligayahan. Sa araw ng kasal, labis akong nagulat nang makita ko ang aking mga magulang na nakasuot ng tradisyonal na kasuotang Pilipino. Tumawa si nanay at sinabing, "Kasal ng anak ko, siyempre kailangan magsuot ng Filipino." Pinuri rin ni tatay, "Hindi ko inakala na ganoon kaganda ang kasuotang Pilipino." Ang makita ang larawang iyon ay nagparamdam sa akin na ang aming pamilya ay nagkaisa na. Pagkatapos ng kasal, sinimulan namin ang aming buhay mag-asawa sa isang maliit na kondo sa sentro ng lungsod. Sinabi ni Ginoong Marco na gusto niyang tulungan akong palawakin ang sarili kong negosyo sa salon. Talagang nagpapasalamat ako. Isang taon pagkatapos ng kasal, nagbukas ako ng sarili kong maliit na salon na pinangalanang Ana's European Touch.
Kahit hindi malaki ang salon, maganda ang pagkakaayos nito ayon sa estilo na gusto ko. Sa estilo na pinagsasama ang European charm sa masining na teknik ng Pilipino, nagsimulang makilala ang aking salon sa pamamagitan ng word of mouth. Ang mga followers sa Instagram ay lumampas na sa 10,000 at laging puno ang bookings, napaka-popular. Lalo na sa mga dayuhang customer na naninirahan sa Pilipinas, parehong Europeo at Amerikano, na nagsasabing walang ibang nakakaintindi sa aming estilo tulad ni Miss Ana. Gusto rin ng mga customer na Pilipino ang ganitong European style na tila natatangi at maganda. Ngunit ang talagang kamanghamanghang bagay ay nangyari 2 taon pagkatapos ng kasal. Sinabi ng aking mga magulang na gusto rin nilang manirahan sa Pilipinas. Sa simula, inakala kong nagbibiro sila, ngunit seryoso sila. Sabi ni tatay, wala na kaming ginagawa sa Poland. Mukhang maganda ang Pilipinas. Gusto naming maging malapit sa aming anak at tulungan din sa pagpapalaki ng apo. Seryoso nilang pinag-iisipan ang paglipat sa Pilipinas. Tumulong kami ni Ginoong Marco sa paghahanda ng mga dokumento para sa long-term visa ng aking mga magulang. Mas komplikado ang proseso kaysa sa inakala namin, ngunit tinulungan ni Ginoong Marco na ayusin ang lahat. Pagkatapos lumipat at manirahan ang aking mga magulang sa Pilipinas, parang nagsimula sila ng bagong buhay. Nag-aral si tatay ng Tagalog at sinabing, napakasaya talaga ng pag-aaral ng bagong wika sa edad na 60+. Nag-aral naman si nanay ng pagluluto ng pagkaing Pilipino at nakakagawa na siya ng napakasarap na adobo. Buong-buo niyang niyakap ang kulturang Pilipino, lalo na ang sistema ng pangangalaga sa kalusugan at kapakanan sa Pilipinas na lubos na nagpahanga sa aking mga magulang. Pinuri nilang mas maganda kaysa sa Poland. Napakaayos at napakabuting alaga. Nagsisisi silang, bakit hindi kami lumipat ng mas maaga? Si tatay ay sumailalim sa knee surgery sa Pilipinas at lubos siyang humanga sa pag-aalaga at atensyon ng medical team. Ang aming salon ay lalo pang umunlad. Dahil ang aking mga magulang ay nasa Pilipinas at komportable, buong puso akong nakakapagbigay ng atensyon sa aking trabaho. Ngayon, mayroon na kaming 3 karagdagang empleyado. Sinabi rin ng mga Pilipinong empleyado na napakabait ng mga magulang ni boss at mayroon kaming pinakamasayang balita. Buntis ako. Labis na natuwa ang aking mga magulang, lalo na ang aking ina na lumuha at sinabing, ang makita ang apo ko rito sa Pilipinas ay parang panaginip. Nang ipanganak ang aking anak na si Mateo, lubos na natuwa ang aking mga magulang. Sinabi ni tatay, ang apo natin ay parehong Pilipino at Polish. Ipinagmamalaki ko talaga. Lumaki si Mateo na natututo ng parehong Tagalog at Polish at naging isang bata na nauunawaan ng 2 kultura. Seryoso ring nag-aral si Ginoong Marco ng Polish at sinabing gusto kong makipag-usap sa lolo't lola ni Mateo sa kanilang wika. Ang aming pamilya ay naging isang internasyonal na pamilya na gumagamit ng 3 wika. Ang makita si Mateo na tumawag ng lolo at sumagot si lolo sa Polish ay isang kamangha-manghang larawan. Ngayon, ang aking salon ay naging isang kilalang establishmento sa sentro ng Maynila. May mga artista na dumadaan at ilang beses na rin itong itinampok sa mga fashion magazine kaya't nakakuha ako ng titulong pioneer ng European hairstyles. Parang isang panaginip talaga. Ang pinakamangha-mangha ay ang pagbabago sa aking sariling nayon sa Poland. Kumalat ang balita ng aking tagumpay sa Pilipinas na nagpabago sa pananaw ng mga tao sa nayon. Ang mga dati bumubulong na naibenta si Ana ay ngayon ay nagsasabi na napakagaling ni Ana, ipinagmamalaki namin siya. Lalo na ang maraming kabataang babae sa nayon na nakipag-ugnayan upang humingi ng payo mula sa akin, sinasabing gusto nilang magtagumpay sa ibang bansa tulad ko. Naging mabuting halimbawa ako sa kanila. Wala nang nagsasabi na magpakasal ka na lang. Noong nakaraang taon, pumunta sa Maynila ang isang Polish TV station upang interbyuhin ako para sa isang dokumentaryo tungkol sa isang matagumpay na babaeng Polish sa Pilipinas. Malaking karangalan iyon. Pagkatapos ipalabas ang programa, narinig ko na mas maraming tao ang nakakakilala sa akin sa Poland. Ngayon, ang aking mga magulang ay naging ganap na Pilipino.
Naglalaro si tatay ng chess kasama ang mga matatanda sa komunidad habang si nanay naman ay sumasali sa mga aktibidad ng condominium association. Lagi nilang sinasabi na napakabait ng mga Pilipino at sinasabing mas maganda manirahan sa Pilipinas kaysa sa Poland. Kami ni Ginoong Marco ay nagpaplano na lumipat sa isang mas malaking salon sa susunod na taon. Sa pagkakataong ito, gusto naming magbukas ng training center sa tabi nito upang maibahagi ang mga teknik ng European style na natutunan ko sa mga Pilipinong hairdresser sa ilalim ng pangalang Anna's Beauty Academy. Marami na ngayon ang nagtatanong, si Mateo ay 5 taong gulang na ngayon. Lumaki siya ng matalino at kaibig-ibig. Nakakatuwa kapag sinasabi niya sa Tagalog na mama, "Mahal kita," at pagkatapos ay agad na lumipat sa Polish. Gustong-gusto niya kapag kinukuwentuhan siya ng lolo't lola niya sa Polish. Kapag tinitingnan ko ang nakaraan, lahat ay parang isang panaginip. Mula sa isang batang babae na nawawalan ng pag-asa sa rural na Poland, na may sahod na ilang euro lang bawat oras bilang hairdresser. Sino ang mag-aakala na magtatagumpay ako ng ganito sa Pilipinas? At ang pinakamahalaga, ang mabuhay ng masaya kasama ang pamilyang mahal ko. Ito ang pinakamahalaga. Minsan, sasabihin ng aking mga magulang, "Anna, noon, nang sabihin mong pupunta ka sa Pilipinas, labis kang tinutulan ni tatay at nanay, patawarin mo talaga kami." Ngunit sasagutin ko silang, "Normal lang po na mag-alala kayo mama papa. Ngayon na masaya tayo ng ganito, ito na ang pinakamagandang sitwasyon." Talagang nagbigay sa akin ng bagong buhay ang Pilipinas. Ang hindi pagsuko sa aking pangarap at ang lakas ng loob na hamunin ang sarili ay nagbigay sa akin ng kaligayahan ngayon. Sa hinaharap, gusto ko ring tuparin ang mas malalaking pangarap sa Pilipinas at maging pag-asa para sa iba pang mga dayuhan na may kaparehong pangarap tulad ko. Kapag lumaki si Mateo, ang mundo ay magiging mas walang hangganan. Umaasa akong mas marami pang tao tulad ng aming pamilya na nakakaintindi at gumagalang sa iba't ibang kultura tulad ng Pilipinas na nagbigay sa akin ng pagkakataong tuparin ang aking pangarap. Nais ko ring maging isang tao na nagbibigay ng pag-asa sa iba.